Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba bumababa ang presyo ng mga Shih Tzu? Pag-uusapan natin ngayon yan. Pero bago yan, intro muna tayo! Ako nga pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos. Update! Sige, umpisahan na natin. Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba bumababa ang presyo ng Shih Tzu? Marami naghahanap ng budget meal ngayon sa mga group. Nakikita ko, ang hanap nila 4,500, 5,000 pesos na Shih Tzu. Budget meal ang hinahanap. Marami naghahanap ngayon ng mga ganong presyo ng Shih Tzu kasi maraming nagbebenta ng Shih Tzu. Ibig sabihin, napakadaling paramihin ng Shih Tzu. Pwede nyo siyang paramihin sa bahay. Kung malaki yung bahay nyo, kayang-kaya nyo mag-breed ng Shih Tzu. Kaya, ang nangyayari, yung presyo ng mga Shih Tzu natin ay bumababa kasi marami ng supply. Okay? Yung mga supply, yung mga nagbi-breed ng mga Shih Tzu, napakarami. Kayang-kaya bilhin kasi napakaraming nagbebenta ng Shih Tzu. Diba? Pero dahil din sa mga pangangailangan ng alaga natin, kasi tumataas din yung mga dog food, yung mga vitamins. Kaya nangyayari, yung iba binibenta na yung nalalang pamura, hindi na sila magpakain ng matagal, hindi tumagal sa kanila o kaya sa poder nila. Kasi nang pakainin daw nila ng araw-araw, binibenta nila ng pamura. Okay? At saka yung vaccine na yan tumataas din. Saka ang nangyayari, nakikita ako dito, kaya tumataas yung mga dog food na yan dahil din sa pandemic. Kaya bumabawi sila ngayon. Pero bakit bumababa ang mga paninda nating Shih Tzu? Kasi dahil sa supply and demand. Napakadaling i-breed ng Shih Tzu. Maliit na aso, ilagay mo lang siya sa, kung may space ka sa bahay, bumili ka ng babaeng Shih Tzu, bumili ka ng lalaking Shih Tzu, kayang-kayang mabuo yan. Pero mag-aantay ka ng 1 year. Dahil din yan sa supply and demand. Kasi yung supply dumadami, dami na nagbi-breed ng alaga natin Shih Tzu, dami nang kayang mag-breed kahit sa bahay lang. Kaya napapansin ko, ang dami rin nagde-demand na ibaba yung presyo. Kasi halimbawa, bumili siya sa isang breeder o seller ng halagang 5K, pero madali siya makakahanap ng ibang breeder. Kaya nangyayari, bababaan ng presyo. Diba? Supply and demand. Kaya nangyayari, yung pinuntahan niyang 5K, makakahanap siya ng mas mababa dun. Pero, ito yung malaking pero. Sigurado ka ba na quality yung Shih Tzu na yon? Sigurado ka ba na maganda kung may vaccine o purga yun? Diba? Kaya dun tayo sa quality, kahit mahal. Mapapagastos ka palalo pag nagtitipid ka. Kaya check nyo yung background ng seller o breeder. Kung okay ba yung presyo sa hinahanap mong itsura ng Shih Tzu. Okay ba yung mga Okie Doggy? Kasi papansin ko, pag medyo mura yung binibentang aso, meron yan hidden issue. Pero hindi ko nilalahat. Karamihan meron yan. Hindi lang sinasabi ng seller. Okay ba yan? Minsan sasabihin na pure Shih Tzu, pero yung ninuno pag nakita mo yung itsura, hindi pure Shih Tzu. Mabalbon lang. Basta mabalbon, sinasabing Shih Tzu. Okay ba yan? Si Mikay, ang halaga ni Mikay noon, 2015 pa to, 2018, mga magulang niya, ang halaga ng Shih Tzu noon, 6K to 7K, walang papel. Pero ngayon, meron nang nagbebenta ng 5K, meron pa nga tumatawad, 4,500, di ba? Ikaw, depende sa iyan kung anong bibilin mo. Sa quality o dun sa presyo na binibenta sa'yo. Okay ba yan, mga Okie Doggy? Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Naniniwala sa kasaypiang, huwag nating biling kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Bye-bye. Kami kayo na.
Sa wakas, narinig ko rin yung tahol mo.